Masaya tayong makasama, mga kapatid, yung mga Bible study at mga bisita ngayong gabi sa pagpupulong ng United Parañaque Sukat Congregation. Marami tayong aabangan ngayong gabi. Para pasimulan, kung angkop sa inyong kalagayan, tayo. Awit tayo ng papuri sa Diyos na Jehovah. Ang awit bilang 4, si Jehovah ang aking pastol. Hango sa awit 23. Pagkatapos, opening prayer, pakisuan natin si Brother Vince Daulong. Muli, awit bilang 4. Excited tayo ngayong gabi sa mga inihanda ni Jehovah gamit yung organization niya sa espiritual na mga pagkain. O bueno, sa gabing ito, buo tayo ng mga tanong. Bakit kaya si Jehovah inhalin tulad sa isang pastol? Excited na ba kayong makita ano yung mga nakakapagpatibay na ulat sa 2025 Service Year Report? Meron na ba kayong nakatabing leon? Kung wala pa, ano yung matututunan natin kay Daniel? Napunta siya sa isang cave ng mga leon. Para pasimulan, dito sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, pangungunahan ni Brother Henry Flores ang pahayag
Gaya ng isang pastol, aalagaan niya ang kawan niya. Totoo, si Jehovah ang pinakadakilang pastol. Tulad nating inawit, isang kagalakan na si Jehovah ay totoong umaalalay at gumagabay sa tapat niya mga lingkod. Kung papansinin natin, paano ba iniingatan ni Jehovah ang mga tupa? Bueno, tingnan natin ang ulat. Halimbawa, kung babasahin natin ang ulat ng Isaias, Kabanata 40, talata 8, nandiyan na kayo, ganito sinasabi. Ang berdeng damo ay natutuyot, ang bulaklak ay nalalanta, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Paano naging posible ito? Tandaan natin na libo-libo lang taon na nagbibigay ng mahuhusay na payo ang salita ng Diyos para sa lahat ng tapat na mga lalaki at babae na naglilingkod sa Kanya. Pero paano naging posible na hanggang sa ngayon ay napaglalaanan pa rin niya ng gayon ang Kanyang tapat na mga lingkod? Bueno, totoo, sinasabi na ang berdeng damo ay nalalanta, ang bulaklak ay natutuyo, subalit ang salita ni Jehovah ay mananatili magpakilaman. Paano? Kung papansinin natin, ang lahat ng kasulatan, ang original na kasulatan, ay isinulat sa mga materyales na nasisira. Paglipas ng mga panahon, nasisira ito. Kumusta ang nakasulat? Nasira din ba? Hindi. Sapat hindi inahayaan ni Jehovah na masira ang kanyang salita. Gumamit siya ng tapat na mga lingkod upang isulat o kopyahin ang mga original na sulat na ito na napat mapanghahawakan na hanggang sa ngayon masasabi natin, totoo, nasabi nga ng isang scholar na isa sa mga sumulat, nasabi niya, hindi kalabisang sabihin na walang ibang sinaunang akda o aklat na naitawid sa atin ng may gayong katumpakan. Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin. Kaya makakaasa tayo na ang mga kopya na hawak natin sa ngayon sa ating mga gadget o sa ating mga hardbound na Biblia, ay yan pa rin ang mga kaisipan ni Jehovah. Ngayon, pansinin natin, bakit inahalin tulad si Jehovah sa isang pastol? Bakit hindi sa isang hari? Yamang si Jehovah ay kataas-taasan. Bakit hindi sa isang general? O isang matipunong mandirigma? Hindi. Sapagat sabi sa Isaiah 40:11, kung anong ginagawa ng pastol, ang sabi, gaya ng isang pastol, aalagaan niya ang kawan niya, titipunin ng kanyang bisig ang mga kordero, at bubuhatin niya sila sa kanyang dibdib. At dahan-dahan niyang aakayin ang mga may pasususuhin. Kung titingnan natin, unawain natin kung anong ginagawa ng may biging pastol. Ginagawa ba ito ng mga hari, mga general, mga mataas na opisyal? Hindi. Ginagawa ito ng isang pastol. Hindi ba? Kung papansinin natin, ang ginagawa ng pastol, paano ba niya ito may papakitang nagmamalasakit siya
sa tupa. Ayon sa larawan, kung titingnan natin ang larawan, ano ginagawa ng pastol? Yakap niya ang tupa. Isipin niyo, bawat tapat na lingkod ng Diyos na Yehova ay inahalintulad sa tupa ni Yehova. Kung isipin natin si Yehova ang pastol, tayo ang tupa, anong ginawa ni Yehova sa atin? Niyayakap niya. Sa papanong paraan mayayakap ni Yehova ang pastol, ang tupa? Siyempre pa, tulad ng pastol, yumuko ito, lumuhod, dinampot ang tupa, inihimas, tsaka yayakapin. Tulad na nakikita natin, talagang binigyan niya ng kaginhawahan ang tupa. Oo. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na Yehova sa paglalarawan sa pastol, yung pastol. Nakikita natin na talagang siya isang dakila at handa niyang protektahan ang mga tupa. Ngayon, masasabi ba natin na tayo ay matatandaan ang Diyos na Yehova? Isipin na lamang, na ngayon, sa panahon natin sa ngayon, 2026, ilan ang aktibong lingkod ng Diyos na Yehova? Ayon sa ulat, ito ay mahigit na 9 milyon. Sino sa inyo makatatanda ang lahat ng pangalan ng 9 milyon? Baka sa loob lang ng kongregasyon natin, hindi natin pa lubusang kabisado ang lahat ng ating mga kapatid, hindi ba? Pero tanong natin, natatandaan kaya ako ni Yehova? Maalala kaya ako ni Yehova? Kung titingnan natin ang ulat, na makikita natin sa Isaiah 40:26. Ang sabi diyan, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang na mga ito? Siya nagbigay ng utos sa hukbo nila at binilang sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Ano napansin natin? Ilan ba ang bituin sa buong universo? Ayon sa ulat, ito ay may bilang na mahigit na 4 bilyon. Sino sa inyo makakabilang ng 4 bilyon? Ako sa totoo lang 1,000 pala ang kakapusin ako ng hininga. Pero si Yehova sabi, tinatawag niya sa pangalan ang bawat isa sa kanila. Makakaasa ba kayo na kayo ay matatandaan ni Yehova? Oo. Kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Ngayon, balikan natin bilang pastol kung paano tayo kilala ng Diyos na Yehova. Tingnan natin ang isang larawan. Yan. Ang mga elder, ministerial na mga lingkod ng Diyos na Yehova, ay lumalarawan kay Yehova bilang mga pastol. Anong ginagawa ng mga pastol? Dinadalaw ang kawan ni Yehova. Yan. Anong layunin sa pagdalaw? Tulad ng maibiging pastol, pinalalakas at pinatitibay ng mga pastol ang kawan ni Yehova. Kaya makikita natin na tayo, kapag tayo dinadalaw ng ating mga pastol, ika nga, huwag kayong mag-isip na mayroon kayong nagawang kasalanan. No? Kayo ay mahal ng mga pastol. Nais lang nilang malaman kung ano ang inyong kalagayan. Ang dapat lang nating tandaan kapag tayo dumadalaw,
Bilang pastol, huwag nating bigyan problema ang mga tupa. Tulad ng may biging pastol, pinalalakas sila, tulad ng pagsasabi ni Jesus na pasanin niyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At tunay yon, na kapag tayo ay pumasa ng pamatok, walang sino man sa atin na pagkatapos na gawin ng ating ministeryo ay magreklamong pagod na pagod ako. Hindi ba? Tandaan, mahal tayo ng Diyos na Yehova. Salamat, Brother Henry Flores. Na-appreciate namin si Jehovah. Gaya pala siya ng isang pastol. At sisikapin namin, makabisado rin yung pangalan ng mga kapatid sa congregation natin. Ngayon, excited na ba tayong i-share yung mga nahukay na espiritual lahiyas ngayong week? Dito sa Isaiah chapters 38 hanggang 40. Reminder lang, 30 seconds or less yung komento. At kapag natawag tayo, huwag natin ibaba agad para yung mga mahal nating mic man, hindi malito. Pangungunahan nito ni Brother Tom Villavicencio. Pakisuyo. Sino po yung nagnanais magbasa doon sa Isaiah 40, talatang 3? Si Jpin. Si Brother Jpin. Sumisigaw sa ilang hawanin ninyo ang dadaanan ni Jehova. Gumawa kayo para sa ating Diyos ng patag na lasanggang bayan sa disyerto. Maraming salamat. Sa tanong, paano natupad noong unang siglo CE ang pananalitang ito? Paano po natupad noong unang siglo CE? Si Sister Irene po. Alam po natin na natupad ang hulang ito noong unang siglo sa pamamagitan ni Juan na tagapagbautismo. Dahil siya po ang nagpasimula ng daan para sa Kristo, tinulungan niya po ang mga tao na mahanap ang Mesyas. Ginamit ni Jehovah po si Juan Bautista para makita na ang kaharian lamang po ng Diyos ang makapaglalaan ng espiritual na mga pagpapala at kalayaan na kailangan nila. Kaya kailangan po nilang makinig at sumunod sa isa na pinadala ni Jehovah, ang Mesyas na si Kristo po. Ayan, maraming salamat po. Tama po yung Dumako na po tayo sa tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan po ninyo? Si Sister Relumbria po. Nagustuhan ko po yung Isaiah 40:31 dahil pinapaalala po nito na kapag patuloy po tayo nagtitiwala kay Jehovah, bibigyan niya po tayo ng lakas para magpatuloy kahit sa panahon ng kahinaan o pagod. Tulad po ng agila na muling lumilipad ng mataas matapos palitan ng mga lumang pakpak, ganoon din po tayo. Binabalik po ni Jehovah ang ating sigla at pag-asa kapag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya. Natutunan ko rin po na hindi sapat ang sariling lakas, kundi kailangan nating umasa kay Jehovah para magkaroon ng tunay na tibay at kapayapaan sa puso. Maraming salamat. Si Sister Jocelyn sa harapan po. Sa Isaiah 40:29, isang paalala ito sa akin na kahit na may problema o nasa mahirap akong sitwasyon, huwag akong susuko. Sa halip, higit na magsumama ako sa Diyos na Jehovah sa paraan ng pananalangin. Nabigyan niya ako ng lakas at karunungan para makagawa ako ng tamang desisyon at patuloy kong gawin at sundin yung pamantayan niya. Sa gayon, mapasaya ko ang Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat po. Si Sister Atamosa po. Sa Isaiah chapter 40 verse 8 po, patunay po itong tekstong ito na kahit ilang taon o dekada po ang lumipas at kahit para sa ilan itong Biblia ay luma na at hindi na gaano kahalaga po, talagang epektibo pa rin po ito at beneficial para sa mga kabataang katulad ko po.
na napapaharap sa iba't ibang pressure, lalo na po sa paaralan at pakikipag-ugnayan sa mga ka-age po namin sa ngayon. Maraming salamat. Si Sister Ampi naman po sa likod. Sa Isaiah 40:13-14, personally, malaki ang naitulong ito sa akin. Alam natin lahat ang Diyos na Jehovah ay Espiritu, tagapayo, makapagturo para maunawaan natin lahat ng prinsipyo, doktrina, mga nakagisna natin ng mga turo. Lahat na iyan, tanging ang Diyos na lamang si Jehovah ang magkapaglala sa atin ng tamang turo o kaalaman na kabase sa Biblia. Maraming salamat po. Si PG naman po sa likod. Gustuhan ko po ang Isaiah 40:28 dahil sasabi po nito na si Jehovah po ang naglalang ng lahat ng bagay. Ipinapakita po nito na si Jehovah ay makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa isang reference na maraming scientifico ang namamangha sa araw dahil sobrang lakas at makapangyarihan ang enerhiya, pero kahit matalino po sila, marami sa kanila ay hindi kinilala kung sino ang naglalang sa araw dahil hindi po sila naniwala na may Diyos na naglalang. Kaya natutuwa po ako na kahit bata lang ako, nakilala ko na yung naglalang at yun ay si Jehovah po. Kaya kahit matalino man ang isa, hindi yun may kukumpara sa taong kilala ang tunay na Diyos na si Jehovah na makapangyarihan sa lahat po. Salamat PJ sa mahusay mong ano. Dito naman tayo sa unahan kay Sister Juby. Napakaganda ng mensahe ng Isaiah 40:29. Nagsasabing si Diyos na Jehovah ang nagbibigay lakas sa pagod, pinalalakas niya ang mananghihina. Natutunan ko dito na napakaibigin na Diyos ni Jehovah. Lagi siya nakaantabay palagi sa atin at naiintindihan niyo pagka-imperfect natin. Kaya bilang isang lingkod niya, pinagbubuti ko naman para lang masunod ko yung mga utos niya at para na mapasaya ko ang puso ng Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat po. Dito po sa unahan tayo kay Brother Joel Nuestro. Sa Isaiah 38, doon sa verse 1, makikita natin doon na yung pagiging matatag na hukom ni Jehovah na magkasala si Hezekias. Katunayan, binigyan niya na yung kanyang verdict, yung hatol, mamamatay ka. Yun ang sabi doon. Pero sa Kabanata 12:3, may pinakitang work that befit repentance si Hezekias. Talagang nanikluhod siya kay Jehovah na bigyan siya ng pagkakataon. Sa verse 4, gumana na yung pagiging maibiging pastol ni Jehovah. Hindi lang siya basta hukom. Kaya dito nakita sabi niya na hindi siya mamamatay. Nakita niya yung luha ni Hezekias. Ngayon, ano ang magandang punto dito? Sabi dun sa Kawikaan 15:29, hindi niya minalas na masama si Hezekias. Katunayan, matuwid. Sabi niya, pinakinggan niya ang panalangin ng matuwid. Kaya malaking bagay ito sa mga pastol na pisan tumatayo silang hukom, okay yun. Pero wag mawawala sa kanilang paghawak ng mga kaso, manaig pa rin yung pagiging pastol nila sa mga sandali yun. Maraming salamat po. Si Sister Briquillo. Sa Isaiah 38:17, na gustuhan ko po ito kasi pinapakita nito kung gaano ka-personal yung pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Hindi lang niya niligtas si Hezekias sa sakit, pati yung kasalanan niya na yung itinapon sa likod. Tunay na sinasabi na hindi patuloy na inuungkat ng Diyos na Jehovah yung pagkakamali kapag tunay yung pagsisisi ng isa. Maraming salamat. Si Sister Atamosa. Napatibay din po ako sa Isaiah 40:29 na nagbibigay si Jehovah ng lakas sa pagod. At totoo po ito dahil sa tuwing dumadalo ako sa pagpupulong, nakakarinig po ako ng mga komento na nakakapagpatibay. At sa tuwing naglalarangan ako at nagba-Bible study, napapalakas po ako dahil kapag binabanggit ko po sa may bahay at sa Bible study ang tungkol sa pag-asang pinangako ni Jehovah sa hinaharap, ako mismo yung napapaalalahanan.
Ramdam ko po na nire-remind ako ni Jehovah, kaya kahit nasasagad na po ako ng mga problema, mas lalo po akong lalapit kay Jehovah. Maraming salamat. Si Sister Michelle. Karagdagan sa Isaias 40 verse 3, alam ni Juan yung kanyang papel at ito yung maghanda ng daan para sa Mesyas. At buong puso niya itong ginampanan ng may katapatan. Nag-focus din siya sa kanyang misyon kasi mahal niya si Jehovah. Tayo rin, meron din tayong papel at ito yung mangaral at magturo ng katotohanan mula kay Jehovah. Pero meron din tayong mission. Ang mission natin ay maging alagad din yung ating mga napapangaralan. At masasabi ngang nakafocus tayo sa ating mission kung sisikapin natin na mabalikan ng mga nakakausap natin at matyaga silang tuturuan. Maraming salamat po. Isa na lang po. Doon na lang po si Sister Tina. Napatibay po ako ng Isaiah 39:8. Ang sabi, ang mensahe ni Jehovah na sinabi mo ay makatuwiran dahil magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan habang nabubuhay ako. Sa kabila po ng di kasakdalan ni Hezekiah, siya po ay isang taong may pananampalataya at alam niyang tunay na persona si Jehovah na may damdamin. At kapag nasa ilalim po siya ng kagipitan, marubdob po siyang nananalangin kay Jehovah. Kaya katulad na paraan po, kapag may suliranin pong bumabangon sa akin, maging tulad Hezekiah po ako na may pagpapakumbabang nananalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po sa mga di natawag. Maraming salamat, Brother Tom Villavicencio, sa masiglang pagtalakay. At ganoon din sa inyo, kayo na 13 o 13 nag-share ng spiritual na hiyas. Excited na tayo mapakinggan yung mga estudyante nag-prepare na kanilang mga assignments. Sa last part ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, Bible reading, 4 minutes. Babasahin ni Brother Erwin Francisco ang Isaiah chapter 40, verses 21 hanggang 31. So baybayan natin siya. Hindi ba nyo alam? Hindi ba nyo narinig? Hindi ba iyon sinabi sa inyo mula pa noong pasimula? Hindi ba nyo naunawaan ang katibayang naroon na naong gawin ang pundasyon ng lupa? May isa na nakatira sa ibabaw ng bilog na lupa, at ang mga nakatira doon ay gaya ng matipaklong. Inilalatag niya ang langit na gaya ng manipis na tela, at inilaladlad niya ito na parang isang toldang matitirhan. Ibinababa niya ang matataas na opisyal, at inaalis ang mga hukom sa lupa. Katatanim pa lang sa kanila, kahahasik pa lang sa kanila, hindi pa nag-uugat sa lupa ang sanga nila, at hinihipan sila at natutuyo, at tinatangi sila ng hangin ng gaya ng ipa. Kanino niyo ako maitutulad? Sino ang kapantay ko? Ang sabi ng banal na Diyos. Tumingala kayo sa langit at tignan niyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya nagbibigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Walang isa man sa kanila ang nawawala. Bakit sinasabi mo, O Jacob? At bakit inihahayag mo, O Israel? Hindi nakikita ni Jehovah ang nangyayari sa akin at hindi ako binibigyan ng Diyos ng katarungan. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Si Jehovah ang may lalang ng lahat ng nasa lupa ay Diyos magpakailanman. Hindi siya napapagod o nanlulupaypay. Hindi maaabot ng isipan ang kanyang unawa. Nagbibigay siya ng lakas sa pagod. Pinalalakas niya ang mga nanghihina. Ang mga batang lalaki ay mapapagod at manlulupaypay, at ang mga kabataan ay matitisod at mabubuwal. Pero ang mga umaasa kay Jehovah ay muling lalakas. Lilipad sila ng mataas na para bang may mga pakpak gaya ng agila. Tatakbo sila at hindi manlulupaypay. Lalakad sila at hindi mapapagod. Salamat, Brother Erwin Francisco. Malinaw. Na-appreciate ba natin yung bahagi niya? Dito sa lesson 11, I'm sure na maging mahusay sa pagbabasa, nakita natin, in-apply ni Brother Erwin yung sigla kasi kumumpas siya. Halimbawa, doon sa verse 24, katatanim pa lang sa kanila. At hindi lang kumpas, meron ding audience contact. Tinignan niya tayo yung audience. Ano pa?
Doon sa 28, hindi mo ba alam? Di ba? Parang kinakausap niya tayo. Mahusay yun. Pero ang tanong, bakit kaya importante na maging masigla tayo kahit sa pagbabasa? O halimbawa, doon sa ospital, di ba may heart rate monitor? Ano ang situation nung pasyente kapag isang linya lang? Di ba walang buhay? Pero kapag taas, baba, may buhay. Ganun din sa pagbabasa, may sigla. Kaya mahusay yun, Brother Erwin. Excited kami sa susunod mong pang mga assignments. Dadako tayo sa next part ng program, maging mahusay sa ministeryo. Ang setting, pagpapasimula ng pakikipag-usap, 2 minutes. Ang detalye, di formal na pagpapatotoo. Humanap ng pagkakataong masabi sa isang tao ang natutuhan mo sa nakaraang pulong. Subaybayan natin, Sister Maybelline Adriatico at ang kapartner niya, Sister Flor Centillas. Oh, Maybelline, kumusta ka na? Okay lang naman po, tita. Medyo pagod at stress kanina. Pero ngayon, parang na-refresh na ako. Ay, saan ka naman talaga nagpamassage? Ay, hindi po ako nagpamassage, tita. May narinig lang po kasi ako. Maganda po yung narinig ko. Sabi po kasi, kapag yung phone natin bukas, tapos sunod-sunod yung notifications, di ba minsan nagahang? Oo nga, nangyari yan minsan sa akin. Nainis pa nga ako. Ako nga rin po, tita eh. Pero, pag nagahang yung phone natin, ano po ba yung ginagawa natin? Di ba? Pinapatay natin at nire-restart natin para gumana po ulit. Oo, para ma-refresh. Tama ka po, tita. Ganon din daw po tayo kapag puno ng problema, tapos stress. Di ba nanghihina tayo, tapos naiirita, nawawalan ng gana. Kaya minsan, kailangan din po pala natin ng reset. Oo nga, no? May point ka pa. Pero paano naman tayo mag-reset? May mga payo po ko na narinig, tapos may mga payo po na binasa mula sa Bible na mahalaga po pala na maglaan ng oras para manalangin. Totoo yan. Kapag nagpapahinga tayo, napapalapit tayo sa Diyos, gumagaan talaga ang ating pakiramdam. Opo, tita. Kaya kahit may stress, alam kong mas kakayanin ko sa tulong ni Jehovah. Kaya palang blooming ka, masaya ka. Saan ka na palang napakinggan ng mga yan? Sa pulong po namin nung last Saturday. Ayos ang ganda. Welcome ka din po umattend doon, ate. Libre lang naman po, wala naman pong bayad. Pag may time, try ko. Salamat, Sister Maybelline Adriatico at sa iyong kapartner, Sister Flor Centillas. Sinusubaybayan natin si Sister Maybelline sa Lesson 4, number 3. Huwag maging mayabang. Nakita natin, Sister Maybelline, ano yung paraan niya na pakikipag-usap? Dominant ba? May authority ba? Wala, di ba? Ano tawag niya? Tita. Gumamit siya ng po. Tapos pag tinanong siya, ano yung binibase niyang reference? Sa Bible, sa pulong, at sa tulong ng Diyos na Jehovah. Bakit importante sa ministry na huwag tayong maging mayabang? Kung naging mayabang kaya tayo, ano kaya next time na pagkatok natin doon sa householder? Papakinggan niya kaya tayo? Hindi na, kasi na-intimidate na. Kaya salamat, Sister Maybelline. Next na student, ang setting, pagpapasimula ng pakikipag-usap din, 2 minutes, hindi formal na pagpapatotoo. Ang detalye, humanap ng paraan para sabihin sa kausap mo ang ginagawa mo para turuan ng iba tungkol sa Bible. Part 2 ni Sister Lara Ciares at ni Sister Lydia Maglangit. Pakisuyo po. Hi Lars, ito nga pala yung pasalubong namin para sa inyo. Wow, thank you po tita sa pasalubong po ninyo. Ang sweet naman, sa Korea daw po kayo nag-celebrate yung tita ninyo at ni Tito Piolo. Oo, just imagine mo 20 years na silang mag-asawa. Kaya keep stronger talaga. Pero tomorrow kasi merong may party. Invite ko kayo. Sige po, sabihan ko si Mama. Pero baka hindi rin po kami makasama kasi araw po yun ang paglabas namin eh. Anong paglabas? House to house po. Yun po, pumupunta po kami sa mga tao para po makilala nila ang Diyos at mag-share po ng practical advices from Bible. Wait lang, hindi ko magets. So, mga advices, katulad ng ano? Halimbawa, sila Tita and Tito Piolo mag-asawa. Possible na nakaka-encounter sila ng mga problems na nakaka-affect sa relationship nila. Kaya isa din sa sinishare namin, yung sabi dito sa Bible, yung sa Colossians 3:18. Ang sabi po dito,
Kayo mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki, gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. Kaya po kayo, Ate Iya, sa tingin po ninyo, kapag may nagpapakumbaba o may nagpapasakop sa isang relationship kahit magkaaway, ano po kayo magiging effect nito sa relationship? Siyempre, possible na magkakasundo sila, hindi na sila gaano mag-aaway. Totoo po, no? So, yan po yung mga isa sa mga practical advices na sinishare po namin sa Bible. Wow, ganun pala ka-powerful yung Bible, oh. Pati sa mag-asawa, may mga advices talaga. Mukhang excited na rin kayo, tita, kahit wala pa kayong asawa, ha? Medyo lang. Oo. Pero alam mo, kung may mga advices para sa mga babae, for sure meron din para sa mga lalaki. Totoo po, meron din po para sa mga asawang lalaki kung paano po nila ititreat yung kanilang asawang babae rin. Maganda yan. Pag-usapan natin. Discuss mo kaya kasama ni Tito Piolo at ni Tita. Sige pa. Okay, sige. O yung gift. Ayan, salamat. Sister Lara Chiarez at Sister Lydia Maglangit. Salamat din sa gift bago umalis. Ano? Si Sister Lara, sinusubaybayan natin sa lesson 4 pa rin, sa number 4. Mag-ipakitang sa Bible galing yung sinasabi mo. Na-observe ba natin si Sister Lara? Paano siya sumagot? Sariling words ba? Hindi. Sinasabi niya palagi, galing sa Bible. Ano effect nun sa householder? Na-appreciate. Parang naliwanagan si Sister Maglangit, di ba? Na may magagandang payo pala ang Bible. Magandang effect nun sa ministry, mapapalapit sila sa Diyos. Makikita nila yung kahalagahan ng Bible. Salamat, Sister Lara. Sa susunod, point number 6, pakikipag-usap muli naman. Ang detalye, bahay-bahay. Bahagi ito ni Sister Mary Ann Chiarez, kanyang co-partner, Sister Mary Jane Punayo. Pakisuyo. Ate Jane, buti nakaabutan kita. Kumusta ka na? Ito busy, tinda sa umaga, tinda sa hapon. Tapos paggabi naman, gumagawa ako ng mga order para itinda ulit. Mukhang busy ka nga. Pero masaya ako, nakita tayo ulit. Oo nga, pero sa totoo lang paalis na rin ako. Kasi ihatid ko yung mga order ng mga suki ko. At saka piyesta kasi doon sa kabilang street at saka marami-rami rin to ihatid ko sa kanila. Kaya pasensya ka na hindi kita mahaharap. Ayos lang, naintindihan ko Ate Jane kasi medyo challenging talaga yung kanyang business. Pero nakakatuwa yung kasipagan mo Ate Jane, no? Oo nga kasi pandagdag income din yun. Totoo, kapag may extra income, ang laking bagay, no Ate Jane? Oo, pero andyan na kasi yung yung tricycle, yung sundo ko. Bagaman nagmamadali ka ate, baka possible pwede tayong mag-connect online. Paano ko po kaya kayo makokontak? Ay sige, ito, pwede naman tayo message. Okay, sige. Salamat Ate Jane. Kasi kahit gahol ka sa oras, nagmamadali, busy ka, nakipag-usap pa rin po kayo sa akin. Thank you so much. Sorry, hindi pa ako makakapag-decide kung kung tatanggapin ko ba yan. Pag-iisipan ko. Naku, okay lang po ate. Mahalaga, connected na tayo online. Anytime pwede ako magbigay message sa'yo or mag-usap tayo through online kapag relax ka at free ka. Sige, message na lang tayo. Okay, Ate Jane, ingat po kayo. Sige, salamat. Bye-bye. Salamat, Sister Mary Ann. Ang ganda ng tono ni Sister Mary Ann. Sweet, positive. Pero ano ba yung situation ng householder, si Sister Mary Jane? Busy eh. So sa ministry, madalas yan, busy. Pero ang lesson natin, susuko na ba tayo? Lesson 7, number 5, huwag mawala ng pag-asa. Ano yung good example ni Sister Mary Ann? Umalis na ba agad? Nakipag-appointment. Kinuha yung contact. Para next time, pag free yung householder, makakapag-RV o study na tayo. Mahusay. Dito tayo sa last na estudyante, paggawa ng mga alagad naman. Ang detalye, sumaryo, ano ang natutuhan mo at subukan ito. Gagamit din sila ng article dun sa seksyong tingnan din, sa last part, para tulungan yung Bible study ng papahalagahan yung pag-ibig ng mga saksi ni Jehovah. Bahagi ito ni Sister Barbara Barce at si Sister Vicky Miranda. Pakisuyo. Vicky, tatalakayin natin ngayon ay ang sumaryo. Ripasuhin natin ang napag-aralan na natin. May mga tanong na dapat nating sagutin. Unang tanong, saan nakabase ang paniniwala ng tunay na mga Kristiyano?
Ayon sa napag-aralan na natin, nakabase sa Biblia ang tunay na mga Kristiyano. Kaya, kung nag-aaral tayo, ano ang napansin mong material na palagi nating ginagamit? Ang Biblia po, ate. Tama. Kaya lahat na natutuhan ng tunay na mga Kristiyano ay tunay at lahat ay base talaga sa Bible. Anong katangian ang nagpapakilala sa mga tunay na Kristiyano? Nagpapakita sila ng pag-ibig sa isa't isa, hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Anong pagkakaunawa mo sa salitang nagpapakita sila ng pag-ibig sa isa't isa na hindi lang sa salita, kundi sa gawa? Ang pagkakaunawa ko, ate, kasi nakikita naman natin na palakaibigan sila, may malasakit, at matyaga din sila nagtuturo sa mga tao. Bukod sa mga yan, ano pa ang nakikita mo sa kanila na regular nilang ginagawa at talagang hindi nila pinababayaan? Yung pagdadalo po nila sa lahat ng pagpupulong nila. Salamat sa tamang sagot. Isa pang tanong, anong gawain ang prioridad ng tunay na mga Kristiyano? Prioridad nila yung pangangaral tungkol sa katotohanan ng Biblia. Ginagawa nila ito hindi lang sa lugar ng pagsamba, kundi nagbabahay-bahay din sila. Bukod dito sa mga mataong lugar, sinasabi nila ang mensahe ng Biblia na nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap. Okay. Ano ang ibig sabihin ng binanggit dito na ang mensahe ng Biblia ay nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap? Magkakaroon sila ng buhay na magpakailanman sa paraisong lupa. Salamat, Vicky, sa mahuhusay mong mga sagot. Bilang karagdagan, meron akong ipapanood sa iyo na video. Ito yan. Thank you po. Ayon sa napanood natin na video, Vicky, kapag may nangyayaring trahedya, anong mga pagkilos ang ginagawa ng mga saksi ni Jehovah? Halimbawa po, sa lugar na may mga sakuna, may malakas na bagyo o lindol, nagbubuluntaryo sila na tumulong para maitayo nilang muli yung mga nasalanta. Tulad ng Kingdom Hall, Assembly Hall, at iba pa. Tama ka, Vicky. At bukod pa dyan, ayon sa napanood natin sa video, ano pa ang napansin mong ginagawa nila? Nagpapadala din po sila ng mga relief food galing sa iba't ibang lugar. Oo, kaya, Vicky, sa tema na napag-aralan na natin, ayon sa natutuhan mo, ano ang pinaka nagustuhan mo doon? Yung nagustuhan ko, yung magkakaroon sila ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Ayan. Parehas pala tayo, Vicky. Kasi noong nag-aaral pa ako ng Bible, nakita ko sa kanila yung mga magagandang katangian. Kaya ako, tuloy-tuloy yung pag-aral ko hanggang sa ako ay naging ganap ng saksi ni Jehovah. Dahil sa nakita ko sa kanila, yung napakagandang katangian, nagkakaisa sila, nagtutulungan, yon. Kaya, Vicky, maraming salamat sa mahuhusay mo mga sagot. Okay, sa susunod sa Aralin 19 na tayo. Okay po. Salamat, Sister Barbara Barce at sa iyong partner, Sister Vicky Miranda. Maganda bang pakinggan yung flow ng Bible study nila? Oo, bakit kaya naging maganda? Kasi ang mas madalas magsalita, mag-explain, yung Bible study, si Sister Vicky. Ang ganda ng style, yung technique ni Sister Barbara, yun yung nasa lesson 11, point number 3. Ano yung lesson? Huwag magsalita ng magsalita. Ano yung technique ni Sister Barbara? Magtanong. So pag nagba-Bible study pala tayo, kapag may gusto tayong i-explain, kapag may gusto tayong ituro na punto, imbis na sabihin yung statement, i-convert natin sa tanong. Bakit? Yung pagtuturo kasi parang pagsusubo ng pagkain yan. Kung mag-explain tayo na mag-explain, napakadaming information. Sa diwa, pag sinusubuan natin yung study, mabubulunan. Maraming salamat. O mga kapatid, gusto mo natin i-appreciate yung mga nagbahagi ngayong gabi. Salamat sa mga efforts ninyo. Diyan nagtatapos yung second part ng program ng pulong natin, maging mahusay sa ministry. Move on na tayo sa third part ng pagpupulong, pamumuhay bilang Kristiyano. Para pasimulan, kung angkop sa kalagayan, tayo. Awit tayo ng awit bilang 160. Ang title, Mabuting Balita, mula sa Lucas 2, verse 10. Muli, awit bilang 160.
Maraming salamat mga kapatid. Madamdamin yung pagkanta natin. Di bali, hayaan nyo next time magsasabay-sabay na tayo. Excited na tayo na gampanan, pangunahan ni Brother Roy Mata, ang 2025 taunang ulat ng paglilingkod. Abangan natin yung nakakapagpatibay ng mga numero, statistics, percentages, at yung experiences ng mga kapatid natin sa local congregation. Pakisuyo, Brother Roy Mata. Handa na ba tayo mga kapatid sa mabuting balita? Kinanta natin kanina, pero ito muna ang ating ihayag ngayong sa pagkakataong ito. Ito ay tungkol sa taunang ulat ng paglilingkod nung nakaraang taon. Pinasigla tayo ng taunang teksto para sa taong 2025 na ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang narapat sa pangalan niya. Kitang-kita na ganyan nga ang ginawa ng bayan ni Jehovah sa buong mundo noong nakaraang taon ng paglilingkod. Natutuwa kaming ibahagi sa inyo ang mga nakapagpapatibay na impormasyon mula sa 2025 ulat sa taon ng paglilingkod ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig. Halimbawa, nagkaroon tayo ng 1.6% pagsulong sa Bible study sa buong mundo. May bilang na 7,603,182 na mga Bible studies. Yan ay buong mundo mga kapatid. Iyan ay idinaraos sa pag-aaral sa Biblia sa buong mundo. Bukod dyan, nagkaroon din tayo ng 2.8% pagsulong sa bilang ng mga nabautismuhan sa buong daigdig. 2.8% mga kapatid, malaki ito. May bilang na 304,643 bagong mga alagad ang nagpakita ng kanilang pangmadlang pagpapahayag ng kanilang pag-aalay. Di ba mabuting balita yun mga kapatid? Ikalawa, masaya rin tayo kasi damang-dama natin ang mabilis na pagkilos ni Jehovah sa pagdating sa pangaral at paggawa ng alagad dito sa ating bansa, yung ating bansang Pilipinas. Yung sangay natin dito mga kapatid. Ano ito? Masaya rin kaming ibalita kung saan maraming ginagawa para sa gawain ng Panginoon dito sa ating sangay. At masaya rin kami ipaalam sa inyo na sa kauna-unahang pagkakataon sa ating sangay, nakapag-ulat tayo ng mahigit sa 270,000 na mga mamamahayag. Sa taong 2025 ng paglilingkod at nagtala rin tayo ng pinakamataas na bilang na 273,412 na mga mamamahayag. Sa teritoryo ng ating sangay, marami rin ang pumapasok sa buong panahong paglilingkod. At itong ulat na ito ay iniulat ilang buwan bago nagkaroon tayo ng special meeting nung nakaraang January. Ang ulat na nakalagay dito ay mahigit 79,000 na mga regular pioneer. Pero kung maalala natin mga kapatid, noong January, ang ulat ay 80,621 pataas pa. Kasi bawat buwan, mayroong nagpapalista bilang mga regular pioneer. At sa nakaraang mga taon ng paglilingkod, nakapagtatag din tayo ng 178 mga bagong kongregasyon. Ilang sirkito din ito mga kapatid. Bukod dyan, mga kapatid, natutuwa rin tayo kasi 1,255 na mga individual ang nanumbalik sa pamilya ni Jehovah. Sila yung mga inactive, nalumamig, mga natiwalag na bumalik sa piling ni Jehovah. At panghuli, isang pribilehiyo na gumawang kasama ni Jehovah at ng kanyang anak habang tinitipon natin ang kayamanan ng lahat ng bansa dito sa lupa. Ipinapaalala nito sa atin ang taon ng teksto para sa taong 2026. Eto, maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Kaya lubos tayong nagtitiwala na pagpapalain ni Jehovah ang ating pagsisikap na tulungan ang iba na masapatan ang kanilang espiritual na mga pangailangan sa darating na mga taon, lalo sa taong ito ng paglilingkod. Hindi ba tayo natuwa mga kapatid? Yan. Salamat sa ating palakpak. Ibig sabihin, trabaho ito. So doon sa ating, mga kapatid, sa ating programa dyan, ang tanong natin dyan mga kapatid, sa ulat na ito,
Ano ang nagustuhan ninyo mga kapatid na nakapagpapatibay sa inyo bilang mga individual? Okay, kay Sister Joby, paisuyo. Nagustuhan ko po yung ulat na 1,225 na mga nagbalik kay Mang Jehova. Tanging maibigin talagang Diyos ni Mang Jehova dahil binibigyan niya ng chance yung mga gusto magsising bumalik sa Kanya. Ayan. Sa ating kongregasyon, may nabilang yan doon. Okay? Meron pa ba, mga kapatid? Kay Sister Atamosa, pakisuyo po, dyan sa bandang likuran, sa bandang kanan. Yung pinakita po dun sa ulat na ang bilang ng Bible study bawat buwan ay umabot na po ng 7,603,182. Doon ko po naalala yung binanggit ng Zephanias 3:9 na kapag balikatang naglilingkuran kay Jehova, talagang pasulong ang kanyang kaharian. Ayan, walang paurong dito mga kapatid. Pasulong. Pasulong tayo. Kay Sister Masangkay po, dito sa bandang kanan, paisuyo. Salamat Sister Atamosa. Nagustuhan ko po yung ulat na noon, yung mga saksi ni Jehovah ay umabot ng 7 million, pero ngayon ay mahigit 9 million niya. Kaya nakakapagpatibay na yung organisasyon ni Jehovah ay pasulong, hindi paurong. Ayan, salamat. Kay Brother Odi Belmonte, salamat Sister Masangkay. Last year nga po, nadagdagan pa ng 2.8% yung mga nabautismuhan po na may bilang na 34,643. Kaya totoo po sa akin yung ikalawang Pedro 3:9 na si Jehovah hindi siya mabagal tuparin yung pangako niya dahil alam niya po na marami pang interesado na gustong pumasok sa organisasyon. Ayan, salamat. Sa ating chairman, kay Brother Umali, paisuyo. Yung bilang ng lupain noong 2024, 240 lang. Pero noong 2025, nadagdagan tayo ng isang lupain. Pwede natin hanapin kung ano yon. Tapos dito sa lupain ng Rota, pansin natin yung population nila, 2,000. Pero yung publishers nila, 2 lang. Pero makikita natin yung attendance ng memorial nila sa lupain ng Rota, 18. Kahit 2 lang sila, ang tibay ng pananampalataya nila at sigasig. Ayan, salamat. Ayan ay nakapagpatibay mga kapatid. Kay Sister Calso, paisuyo sa likuran. Sa buong daigdig, isinasagawa natin, nanonood tayo ng GW Broadcasting. Marami tayong napapanood doon, ibang uri ng kapatid. Sa gawa niyon, nakakapagpatibay sa atin. Okay, maraming salamat. Tapos na mga kapatid sa inyo yon. Ngayon, tatawag tayo ng ating mga titibay na mga regular pioneer dito sa harapan. Atin silang interviewin. Paisuyo sa ating mga i-interviewin dito. Dito tayo sa harap. Isuyo po. Dito po sa harap. Ayan. Wala itong mga kapatid, wala itong... Okay? Dito tayo po, sa bandang harapan po dito. Ayan. Dito po tayo. Ayan. Yamang pasulong ito mga kapatid, sikapin natin na maging pasulong din talaga ng mga ulat. Okay. Salamat sa inyong mga kapatid. Dito tayo sa bandang harap po. Ayan, kayong oras natin tumatakbo. Okay. Ito na mga kapatid, ito yung mga nakapagpapatibay ng mga paglilingkod nakaraang taon. Ating tawagin si Sister Bibi Briquillo para sa ating unang interview. Sister Briquillo, anong nakapagpatibay na karanasan ang inyong naisagawa noong mga nakaraang taon ng paglilingkod? Ang nagawa ko po ay yung sa pagbahay-bahay, may natatagpuan ako. Ang ginagawa ko, kinakaibigan ko muna. Tapos po nakita ko na talagang positibo siya, binabalikan ko siya hanggang sa naging kaibigan ko siya, hanggang sa nakuha ko yung kanyang kalooban. Sa bandang huli, nagiging Bible study ko na rin siya. Yun, sumulong yung inyong Bible study. Kumusta naman sa inyong bagay, Sister Briquillo? Ano sumulong po sa inyo? Napasulong sa aking sarili yung
regular sa paglabas sa larangan. Mayroon akong talagang araw na lumalabas ako sa loob ng isang linggo, minsan 4 na araw. Yung basta regular ako. Pagkatapos, doon ako nakakita ng maraming mga taong interesado at ito'y binabalikan ko agad. Salamat. Ano ang naging epekto sa inyong mga Bible study? Naging epekto ko po na mayroong isang na RV ko, Bible study ko, ang isa nagsisikap na dumalo. Ito nakadalo na dito minsan yung mag-asawa. Okay, maraming salamat Sister Briquillo at kinakabahan pa. Ayan. Salamat Sister Briquillo. Atin naman interviewin si Sister Elibel Relumbria. Sister Relumbria, anong nakapagpapatibay na karanasan ng inyong naisagawa noong nakaraang taon ng paglilingkod? Nung nakaraang taon po, malaki po yung naging impluwensya ng mga RP. Kasi publisher pa lang po ako noon, lagi po ako sumasama sa kanila. Kaya trinay ko din po yung mga ginagawa nila. Kasi masaya eh. Hindi lang masaya kundi may kagalakan. Kaya nag-apply po ako ng RP last 2025. Salamat. Ano naging epekto nito sa inyo, Sister Elibel Relumbria? Malaki po kasi nung nag-RP na po ako, naging first goal ko na i-focus yung anak ko sa pagba-Bible study. Kasi nung una hindi siya interesado. Kaya pagpapala din po kasi ginamit ni Jehovah yung mga RP para mapasulong din siya. Tapos lagi ko din siya sinasama, kasama ng mga RP. Kaya siya mismo nag-decide na magpabautismo at ialay na niya yung buhay niya sa Diyos na Jehovah. Kumusta siya sa ngayon? Ngayon, sumusulong po siya at siya mismo, nag-apply siya ng OXY ngayong March 2026 at gustong-gusto talaga niya maglingkod kay Jehovah. Maraming salamat, Sister Relumbria, sa inyong nakapagpatibay na bahagi. Ngayon natin naman tawagin si Sister Lilia Vasquez. Sister Vasquez, anong nakapagpatibay na karanasan na inyong naisagawa noong nakaraang taon ng ulat ng paglilingkod? Noong nakaraang taon, may natagpuan akong isang interesado dito sa May Lopez na ang pangalan niya ay Sheena Reyes. Meron siyang 2 anak. Siya ay nagtatrabaho Monday to Saturday. So Sunday lang talaga siya, walang pasok. Nung una ko siyang matagpuan, okay naman, nakipag-usap siya at umokay din naman siya sa aking pagbabalik. Pero ang nakakalungkot, sa aking pagbabalik, meron na siyang mga sinasabing dahilan na hindi kami pwedeng mag-usap. Sa ikalawang pagbabalik ko, ganun uli. Ikatlong pagbabalik ko, wala siya doon sa bahay. So nakakaramdam din ako ng panghihina kasi ilang beses mo nang pinuntahan, hindi naman malapit yung teritoryo, malayo yung teritoryo, nagsosolo lang din ako. Kaya nakaramdam ako ng panghihina. Pero ang nakakatuwa lang, nung sumunod na balik ko, pang-4 na balik ko, siya na mismo ang nagsabi na gusto niyang mag-aral ng Biblia. Ang dahilan daw, nakita niya sa akin yung pagkamasigasig ko, kahit hindi daw siya dumarating sa aming usapan, lagi daw ako nandoon, umulan at umaraw, nandoon daw ako. Kaya nagpatuloy siya ng pag-aaral. Salamat, Sister Vasquez. Ano po naging epekto nito sa inyong personal na ministeryo? Nakatulong sa akin ito na lalo pa akong maging matiisin sa mga natatagpuan kong mga taong interesado. Hindi lang pala porket na 1 beses, 2 beses, hindi mo sila nakita, hihinto ka na. Kailangan palang ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil nakita ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso ng taong iyon. Ayan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong nakapagpapatibay ng mga ulat sa taong ito ng paglilingkod at nung mga nakaraan. Boy, sigurado na tayong lahat ay mayroong mga karanasan na pwede nating banggitin at ibahagi sa ibang mga kapatid. Boy, hanggang dito na lamang ang ating bahagi. Maraming salamat, Brother Roy Mata, sa paghahatid ng nakakapagpatibay ng mga ulat na yon sa taunang ulat ng paglilingkod 2025. Ganon din sa mga mahal nating kapatid na nag-share ng magagandang experiences. Dito na tayo sa last part ng pamumuhay bilang Kristiyano. Pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, 30 minutes. Gamit yung aklat ng mga aral na matututuhan sa Biblia. Lessons 64 at 65. Conductor natin si Brother Danilo Calso at ang tagabasa si Brother Ezel Magpili. So, nasa araling 64 at 65 tayo, no?
mga aral sa Biblia na matunan natin. Okay, ating tagabasa, si Brother Magpili. Kaya pakisuyo po, subaybayan niyo sa kanyang pagbasa sa Aral 64. Ang isa pang naging hari ng Babylonia ay si Dario na Medo. Nakita ni Dario na hindi basta-basta si Daniel, kaya naman siya ang ginawang tagapangasiwa ng mga pinakaimportanteng lalaki sa lupain. Nainggit ang mga lalaking ito kay Daniel kaya gusto nila siyang ipapatay. Alam nilang 3 beses sa isang araw siya kung manalangin kay Jehovah. Kaya sinabi nila kay Dario, "O mahal na hari, kailangan tayo gumawa ng batas na sa iyo lang dapat manalangin ng lahat. Ang sino bang hindi sumunod sa batas ay dapat ihagis sa kuweba ng mga leon." Nagustuhan ito ni Dario kaya pinirmahan niya ang batas. Nang malaman ni Daniel ang bagong batas, umuwi siya. Lumuhod siya sa harap ng bintanang nakabukas at nanalangin kay Jehovah. Biglang pumasok sa bahay niya ang mga inggiterong lalaki at nahuli nila siyang nananalangin. Tumakbo sila pabalik kay Dario at nagsumbong, "Hindi po sumusunod sa inyo si Daniel. 3 beses po siyang nananalangin sa Diyos niya araw-araw." Paborito ni Dario si Daniel at ayaw niya itong mamatay. Buong araw siyang nag-isip kung paano niya ito maliligtas. Pero dahil napirmahan na niya ang batas, hindi na niya ito pwedeng bawiin. Napilitan siyang ipahagi si Daniel sa kuweba ng mababangis na leon. Nang gabi ngayon, hindi makatulog si Dario sa kaiisip kay Daniel. Kinabukasan, pinunta niya si Daniel sa kuweba at nagtanong, "Iniligtas ka ba ng iyong Diyos?" May narinig na boses si Dario. Si Daniel iyon. Sinabi niya kay Dario, "Itinikom ng anghel ni Jehovah ang bibig ng mga leon. Hindi man lang nila ako sinaktan." Tuwang-tuwa si Dario. Iniutos niyang ilabas si Daniel sa kuweba. Wala man lang kalmot si Daniel. Pagkatapos, iniutos ng hari, ihagis niyo sa kuweba ang mga nagbintang kay Daniel. Pagkahagis sa kanila sa kuweba, nilapas sila ng mga leon. Naglabas si Dario ng utos. Ang lahat ay dapat matakot sa Diyos ni Daniel. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Araw-araw ka bang nananalangin kay Jehovah, gaya ni Daniel? Okay, salamat. Tayo sa tanong ngayon. Ano ang ginawa o ginagawa ni Daniel 3 beses sa isang araw? Ano ginagawa? Sister Iya, maglangit, please. Si Daniel nga po ay nananalangin kay Jehovah 3 times a day. Kahit may mga bagong batas na bawal manalangin sa ibang Diyos, maliban sa hari, hindi niya tinigil yung prayer routine niya. Hindi siya nagbago ng pagsamba kay Jehovah kahit may mga pressure o takot. Okay, good. So ngayon, pangalawang tanong. Paano niligtas ni Jehovah si Daniel? Si Els. Sister El. Nagpunta ang isang anghel sa hole ni Daniel at itiniklom ng mga anghel ang mga bibig ng mga leons. Okay, tama, no? Okay. So kung nasagot na yung tanong, dito tayo ngayon sa Juan. I-detalye natin itong Daniel 6, 1-28, Okay, halimbawa, basahin muna natin yung 6.4, Daniel 6.4. Sino nais na bumasa ng Daniel 6.4? Daniel 6.4, sino gusto bumasa? At pagkatapos, Sister Irene. Nang panahong iyon, ang mataas na opisyal at mga satrapa ay naghahanap ng maiaakusa kay Daniel may kaugnayan sa pangangasiwa niya sa kaharian. Pero wala silang makitang anumang masama sa kanya dahil tapat siya, hindi pabaya at hindi tiwali. Yan. Si Daniel ba meron ding secular na trabaho? Ayun dyan. Brother Roy. Mayroon po siyang sekular na trabaho. Isa sa mga pinakamataas na opisyal doon sa bansa na yun, Babylonia. Ayan. So, anong lesson natin kay Daniel? Dahil sa, yan nga, sa nabasa natin dyan,
anong tinuturo sa atin ng Brother Villavicencio, please. Kung papansin natin, napakatibay nung pananampalataya ni Daniel kasi nalaman na niya yung batas yung batas na hindi ka pwedeng manalangin maliban doon sa hari. Pero pagkarating pa lang ni Daniel doon, nanalangin siya. Hindi siya natakot. Bakit? Kasi alam niya natutulungan siya ni Jehovah doon sa kanyang problemang iyon. So anong katangian, Brother Isi, Parilyaga? Doon sa nabanggit na teksto, pagiging tapat kahit nasa trabaho. So isang magandang punto yon na pwedeng gawin ng kahit sino sa atin na nagtatrabaho, magpakita ng katapatan kahit yung mga katabi mo, mga kasama mo, makasanlibutan. Yun, gandang punto yun, ano? Brother Bong Libres naman, please. Yung pananalangin ni Daniel ay 3 beses ang araw. Nananalangin siya. Hindi lamang iyon nananalangin noong may problema. Bahagi na iyon ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang aral doon, ang malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah, bago pa dumating yung pagsubok, tumutulong iyon para maging matatag tayo kapag may problema, yung regular na pananalangin kay Jehovah. Okay, Sister Quiñones. Nalagay si Daniel sa mahirap na sitwasyon kasi lahat ng nasa posisyon, maliban sa hari, gaya ng binanggit nga na teksto, pinagkaisahan siya. Pero yung aral doon na pag nasa panig mo si Jehovah, sino ba ang kayang lumaban nito? Wala. Sister Irene. Nakita ka pang punto rito? At ganoon din naman po yung mga satrapa. Sa tulad ng trabaho po ng kahit sino, may mga nakaabang din sa mga pagkilos o gawin natin na maaring magbigay kapulaan po sa pangalan ni Jehovah. Kaya magiging maingat din po tayo dahil sila man po ay nakatuon din ang pansin nila sa mga lingkod ni Jehovah sa bawat ginagawa. Okay. So, okay, ngayon, wala naman nakita kay Daniel. Wala makita yun. Bakit kaya ano ang may pipinta sa kanya? So bakit kaya yun ang hiniling ng mga satrapa sa hari na gumawa ng wag manalangin? Ano? Bakit kaya yun ang iniling nila sa hari na ang sino mang makita mananalangin ay dapat patayin, Sister Rilia Vasquez. Sa dahilan nga po na lagi nilang nakikitang nananalangin siya na 3 times a day. So, ibig sabihin, kung gagawa sila ng batas, yun ang magiging batas, maiisip nila ngayon na talagang hihinto siya. Kasi batas na yun kapag nanalangin ka pa, paparusahan ka. Pero ipinakita niya na kahit na yun pa ang batas, patuloy pa rin niyang ginagawa yung pananalangin ng 3 times a day. Okay, Brother Nuestro. Malaki ho kasi nagagawa ng inggit. Yun ang behind dun sa lahat. Kasi kung ayos naman ang trabaho ni Daniel at maganda, bakit nila aakusahan? Kaya itong inggit, kaya kailangan napakahirap dito. Kaya may kasabihan, kapag inggit, pikit. Dito, yun, nagawa nila para mapahamak si Daniel dahil lang sa inggit. Okay, tama yun, ano? Ngayon mga kapatid, meron bang, ano ba tawag dito, particular na posisyon pagka nanalangin ng isa? Meron ba? Meron o wala? Pwede ba nakatayo lang, nakaupo, nakahiga o ano? Mr. Rampi? Wala naman, ano? Ngayon, saan ba nakikita si Daniel na nanalangin? Na nakikita ng mga tao, Sister Irene? Sa balkonahe po. Sa bintana, no? Kitang-kita siya ng mga tao. So, sabi natin, 30 days lang naman yun na mananalangin, na pinagbabawal yun, ano? Alam nila, araw-araw yan yamang wala namang particular na posisyon kapag nananalangin kay Jehovah, hindi kaya isang katalinuhan kay Daniel na ilihim na lang niya ang panalangin niya. Pwede siya manalangin hindi na doon, sa bintana, ano? Pwede na, wala namang posisyon no?
Pwede naman niyang gawin sa Kwan, sa ibang lugar, palihim na lang. Bakit hindi niya ginawa yung mga kapatid? Anong matutunan natin dyan kaya? Brother Bong Libres. Kahit na naglabas ng ganong utos, hindi itinago ni Daniel yung kanyang katapatan. Doon pa rin siya nanalangin, nakikita rin siya. At yung pinakaaral doon ay yung katapatan natin, maaari itong maging dahilan para makilala ang Diyos na Yehova ng ibang tao dahil doon sa katapatan. Kaya si Daniel, dahil doon sa kanyang katapatan na yon, iginalang ni Haring Dario, ang Diyos na Yehova. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit kinilala rin ni Dario ang Diyos ni Daniel. Halimbawa, babaguhin niya. Ano kaya ang magiging reaction ng mga tao tungkol sa kanya? Ano kaya, brother, dito naman, si Brother Renz Umali. Halimbawa, hindi na siya doon. Nalangin siya sa iba. Ano kaya isipin ng mga tao? Maganda yung reference sa Bantayan September 1, 2007. In-explain doon kung babaguhin niya, magtatago siya, lalabas na nakikipagkompromiso siya at nawala na yung bukod tanging debosyon niya kay Jehovah. Ayun, talagang pangunahin sa kanya si Jehovah, panalangin niya. So, okay. Ano pa, may nakita ba kayong lesson dyan, mga kapatid? Sister Rampi, please. Hindi naman masama na may paborito tayo. Kasi paborito talaga ni Dario si Daniel. Kaya lang, ayaw niya itong mamatay. Kaya ang ginawa niya, dahil napirmaran niya na ang batas, hindi niya pwedeng gawin yun. Kaya napilitan siya, ihagi si Daniel sa kuweba sa mambagis na leon. Okay, Brother Roy. Aral pa doon na mali yung batas, mali yung inggit. Makadiyos ng devotion kay Jehovah yan eh. Sino bang pipigil doon? Wala. Kahit anong gagawin nila. Si Daniel, ano man ang pwesto niya, makikita talaga makadiyos ng devotion niya kay Jehovah. At alam na alam ni Jehovah yun. Okay. Ngayon, sa kongregasyon naman, halimbawa, ano yung natutunan natin sa anghel nung siya utusan na iligtas si Daniel? Napanood yun sa JW Broadcasting, ano yung natutunan natin dito? Sa anghel, no? Ano natutunan natin, mga kapatid? Halimbawa, kung na-late siya ng 2 seconds kaya, ano kaya mangyayari sa Sister Barsi? Tulad po ni Daniel na kung sa literal sa atin ngayon, ang isang tao na kapag inihagis sa kuweba, talagang sarap na sarap yung tingin sa kanya ng leon. Lalapain ka agad siya. Pero dahil si Daniel ay malakas ang kaugnayan niya kay Jehovah, regular yung pananalangin niya na nasa puso. Kaya naririnig yun ni Jehovah, iniligtas siya. Sa halip na si Daniel ang lapain, yung nagbabantay sa kanya ang inihagis, kaya nilapa kaagad siya ng leon. Kaya sa katulad na paraan tayo, kung napapaharap na tayo sa napakahirap na sitwasyon, yung panalangin natin kay Jehovah, walang lubay, talagang mararamdaman natin, talagang ililigtas niya tayo. Tama naman yun, yun sa anghel. Ano natutunan natin? Halimbawa, pagdalo natin sa pulong, kasi yung anghel, brother, dito, si Brother Vince, daulong, please. Sa anghel, kasi on time siya kung hindi kaya on time yun. Yung punto lang po na napakagandang tingnan po natin halimbawa sa ating pagmiministeryo, kapag nakapangako tayo dun sa ating kinatok sa ating pagbabahay-bahay, inaasahan niya tayo sa oras na iyon, kung tayo ay halimbawang hindi dumating at sa inaasahan niyang pagkakataon na iyon, ay maaaring mawala siya. Ayun, tama, Mahalaga yung magiging on time natin. Sige, meron pa isa. Sister Tess.
Napaka-importante nga po talaga yung panalangin na katulad ng ginagawa ni Daniel. Ipanalangin na kung nasa ministeryo tayo, ipanalangin natin na tulungan tayo ng kanyang banal na espiritu, ang mga anghel, upang tayo ay hindi mapanghinaan ng loob kung meron man tayo, kung mapaharap man tayo na sa mga problema o pagsubok. Yun. Okay, so maganda yung makomento kanina, pagiging on time. Sa pulong, magiging on time din. Ano, di ba? Yung sanghel, di ba? Okay, mamaya natin dito na tayo sa susunod. Iniligtas ni Esther ang mga kababayan niya. Si Esther ay isang Hudyo na nakatira sa lungsod ng Susan sa Persya. Maraming taon bago nito, ang mga kamag-anak niya ay kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem. Pinalaki siya ng kanyang pinsang si Mardukyo, lingkod ni Haring Ahasuero ng Persya. Naghahanap si Haring Ahasuero ng bagong reyna. Dinala sa kanya ng mga lingkod niyang pinakamagagandang babae sa lupain. Kasama na si Esther. Si Esther ang pinili ng hari na maging reyna. Sinabi ni Mardukyo kay Esther na huwag ito magpakilalang Hudyo. Ang mayabang na lalaking si Haman ang pinuno ng lahat ng prinsipe. Gusto niyang yumukod sa kanya ang lahat, pero ayaw yumukod ni Mardukyo, kaya nagalit si Haman at gusto siyang patayin. Nang malaman ni Haman na Hudyo si Mardukyo, nagplano siyang patayin ng lahat ng Hudyo sa lupain. Sinabi niya sa hari, masasama ang mga Hudyo, dapat silang mamatay. Sinabi ni Ahasuero, sige, gawin mo kung ano ang nararapat gawin. At binigyan niya si Haman ng kapangyarihang gumawa ng batas. Gumawa si Haman ng batas na nag-uutos sa mga tao ng patayin ng lahat ng Hudyo sa 13 araw ng buwan ng Adar. Nakikita ito ni Jehovah. Hindi alam ni Esther ang tungkol sa batas na iyon, kaya pinadalhan siya ni Mardukyo ng kopya ng batas at sinabi, pumunta ka sa hari at makipag-usap ka sa kanya. Sinabi ni Esther, sino man pumunta sa hari nang hindi pinapatawag ay papatayin. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari, pero pupunta ako. Kapag itinuro niya sa akin ang kanyang setro, mananatili akong buhay. Kung hindi, mamamatay ako. Pumunta si Esther sa palasyo ng hari. Nang makita siya ng hari, itinuro nito sa kanya ang setro. Paglapit niya sa hari, tinanong siya nito, anong kailangan mo, Esther? Sinabi niya, gusto ko pong imbitahan kayo ni Haman sa isang hapunan. Habang nasa hapunan, inibitahan ulit sila ni Esther sa isa pang hapunan kinabukasan. Sa pangalawang hapunang iyon, nagtanong ulit ang hari, ano ang kahilingan mo? Sinabi ni Esther, may gustong pumatay sa akin at sa mga kababayan ko. Iligtas niyo kami. Nagtanong ang hari, sinong gustong pumatay sa iyo? Sinabi niya, ang masamang taong iyan, si Haman. Galit na galit si Ahasuero, kaya ipinapatay niya agad si Haman. Pero wala na makakabawi sa batas ni Haman, kahit ang hari. Kaya si Mardukyo ay ginawang pinuno ng mga prinsipe at binigyan siya ng hari ng kapangyarihang gumawa ng bagong batas. Gumawa si Mardukyo ng batas na nagpapahintulot sa mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili kapag sinalakay sila. Noong 13 araw ng Adar, natalo ng mga Hudyo ang mga kaaway nila. Mula noon, ipinagdiriwang na nila taon-taon ang tagumpay na iyon. Okay, maraming salamat, Brother Esel. Magpili sa inyong mga ng pagbasa. Anong plano ang ginawa laban sa mga Hudyo? Anong plano? Okay, dito sa Zoom wala, no? Okay, Sister maglangit. Sige. May masamang plano nga po si Haman na lipulin yung lahat ng mga Jews sa buong Persian Empire. Nainggit siya kay Mordecai kaya dinamay niya yung buong lahi ng mga Hudyo. Nagpagawa po siya ng decree sa hari na papatayin yung mga Hudyo sa takdang araw. Parang kasi po itong genocide na talagang planong totally wipe out yung lahi nila. Okay, good. So, pangalawang tanong, paano nagpakita si Esther ng pananampalataya kay Jehovah? Nasumagot naman dito. Paano siya nagpakita ng pananampalataya kaya? Sister Kay? Si Esther po, nag-decrease siya na kahit na alam niyang mamamatay siya or mabubuhay,
tinuloy niya pa rin kasi gusto niya maligtas yung bayan ng Diyos, yung mga Hudyo. At nagpapakita po rin na nagtitiwala siya kay Jehovah, hindi sa sarili niya. Okay. So, anong katangian kaya ni Esther ang matutunan natin dyan? No? Bukod sa maganda siya, pero may mga katangian siya. Ano yung katangian niya? Batay doon sa komento ni Sister Kay, na pwede nating, darating ang panahon, usigid din tayo, no? Brother Tom? Makikita nga natin doon yung katapangan ni Esther kasi hindi madali. Hari yun eh. Tapos mayroong doon yung hindi ka pwedeng pumunta doon nang hindi ka ipatatawag. So ginawa ni Esther, pumunta rin siya kahit kahit hindi siya pinatatawag. At yun nga, yung pananampalataya niya sa Diyos na Jehovah, yun ang tumulong sa kanya na gawin yung bagay na mabuti. Yun, oo, kasi nakakatakot yun biro mo. 30 days na siya hindi nakakausap Kaya talagang siya, medyo talagang nakatakot din. Pero may lakas ng loob siya na kailangan niyang gawin. So, siguro, basahin natin itong Esther 2:10. Tingnan natin kung ano matunan natin dito. Esther 2:10. Chapter 2, verse 10. Okay, Sister Maybelline. Walang sinabi si Esther tungkol sa kanyang bayan o mga kamag-anak dahil ibinili ni Mardoqueo sa kanya na huwag itong sabihin kanino man. Ano ba yung utos kay Kwan? Ano ba yung tagubilin ni Mardoqueo sa pamangkin niyang kay Esther? Ano ba? Sister Rampi? Huwag siyang magpakilala bilang Hudyo. Ayun. So anong katangian dito na Esther na dapat nating tularan? Dito, sa binasa dito, sa teksto na ito. Sister Sherin? Yung obedience o pagkamasunurin ni Esther na kahit na malayo siya sa adoptive father niya na si Mardoqueo, talaga sinunod niya kung ano ang itinuro at ibinilin sa kanya nito. Na sana ito rin yung maging lesson sa mga kabataan, sa mga anak nating kabataan dito sa loob ng kongregasyon. Kahit na malayo sila sa kanilang mga magulang, sana ay sundin nila yung mga standards na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Yan, oo. Ang isang, Sister Rose Libres. Isa pang nakita kong katangian dito ni Esther ay yung pagiging mapagpakumbaba niya na kahit na naging reyna na siya, nakikinig pa rin siya sa payo ni Mardoqueo. Kahit buhay pa niya yung posisyon niya bilang reyna ang nakataya, sumunod pa rin siya kay Mardoqueo. At isa pang katangian niya yung karunungan niya na ginamit niya, hindi siya agad nagsalita laban kay Haman. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Kaya parang aral din ito sa atin na sa mahalagang mga desisyon, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ayun, maganda yung ginamit ni Sister Rose sa dalawa, Yung karunungan, ay masasabi lang ng isa ay marunong kapag siya ay masunurin. Yun ang kinumento ni Sister Rose, Okay, so ngayon, Esther 6, verse chapter 6 nga, tingnan natin kung ano matunan natin dito. Chapter 6, verse 6 to 10 ba yun? Tingnan natin. Esther 6, 6 hanggang 10. Okay, sino babasa? Esther chapter 6, verse 6 to 10. Yan, sister, dito naman si Joy. Pagpasok ni Haman, sinabi ng hari, "Ano ang dapat gawin sa lalaking gustong parangalan ng hari?" Naisip ni Haman, "Sino pa ba ang gustong parangalan ng hari kundi ako?" Kaya sinabi ni Haman sa hari, "Para sa lalaking gustong parangalan ng hari, magpakuha kayo ng damit na isinusuot ng hari at ng isang kabayong isinasakay ng hari at may korona. Pagkatapos, ipagkatiwala ninyo ang damit at ang kabayo sa isa sa mga kagalang-galang na opisyal ng hari. Bibihisan ang mga lingkod ng hari
ang lalaking gustong parangalan ng hari. At sakay ng kabayo ay ililibot nila siya sa liwasan ng lungsod. Sisigaw sila sa unahan niya. Ganito ang ginagawa ng lalaking gustong parangalan ng hari. Kaagad na sinabi ng hari kay Haman, "Dali, kunin mo ang mga damit at mga kabayo. At ang mga sinabi mo ay gawin mo sa Hudyong si Mardoqueo na nakaupo sa pintuang daan ng palasyo. Siguraduhin mong mangyayari ang lahat ng sinabi mo." Okay, ngayon, so ano yung hindi magandang katangian ni Haman dito na hindi dapat tularan? Ano siya? Humble or ano? Brother Odi? Ambisosyo po kasi si Haman na inaakala niya na yung mga magandang regalo na ibibigay sa kanya ay kay Mardoqueo ay sa kanya. Dahil na-recognize nga po ni Haring Ahasuero yung kahusayan sa trabaho ni Mardoqueo. Kaya gusto niya itong pagpalain. Pero dahil nga po sa inggit, na-realize po ni Haman na parang itong si Mardoqueo threat to sa posisyon niya. Kaya kinainggitan niya ito. Kaya may aral din po ito sa atin sa Kingdom Hall na baka miisip natin na iba kakompetensya natin, threat sa pribilehiyo natin. Pinapayuhan tayo ng Galatia 5:26 po na huwag tayong makapagkompetensya sa isa't isa at huwag natin kainggitan ng isa't isa. Ayun. Kapag ang isa kasi mapagmapuri, mapagmataas, anong posibleng mangyari? Kapag ganun ang kanyang, ano posibleng mangyari? Mataas mapagmataas ano? Brother Barsi. Alam natin na talagang alam na ni Diyos na Jehova, ang isang taong mapagmataas ay napakasakit to. Biglang bagsak ka, tulad ni Haman, anong nangyari sa kanya hanggang siya ay namatay. Yun, tama, no? Iwasan natin ang pagiging mapagmataas. Meron isang teksto sa 4:14 na Esther, chapter 4, verse 14 nata. Sino nais na bumasa doon? Tingnan natin kung ano matunan natin dyan. Chapter 4, verse 14. Tama ba? Yeah, pakisuyo, please. Na matutunan natin kay Brother Tamosa. Obed. Kung mananahimik ka sa panahong ito, tiyak na may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang aking angkan na iyong ama ay malilipol. Anong malay mo? Baka ito ang dahilan kaya ka naging reyna. Ayun. So, ano yung magandang katangian dito ni Mardoqueo na dapat nating tularan? Brother Roy Mata. Si Mardoqueo talagang marunong na nakamag-anak ni Reyna Esther. Panahon ng pagsasalita kay Reyna Esther at panahon din na kung saan siya mananahimik. Ipinakita niya dyan na ito yung angkop na panahon para magsalita. Yan. Ano pa? Nakita niyo yung punto dyan, ano? Kung yung ano niya, ano ang sabihin kung halimbawa, sabi kasi dyan tiyak na may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Kung mananahimik daw si Esther, merong magliligtas talaga. Ihililigtas niya ang mga Hudyo. Brother Ian. Tiwala siya na si Jehova gagawa ng paraan. Ayun. Na kahit hindi magawa ni Esther, gagawa ng ibang paraan si Jehova para maligtas yung bayan niya. Ayun, tama yun. Pagandang halimbawa para sa atin si Mardoqueo, yung pagtitiwala kay Jehova. Pero pa siya, yung 9:22 ng Esther, tingnan natin dito. Chapter 9, verse 22. Yung sa dulo na lang, sa dulo. Pakibasa lang yung nasa dulo. Brother Mac, hawak ko na yung microphone. Mac. Sa dulo na lang. Ang mga ito ay magiging mga araw ng handaan at pagkasaya at panahon para magbigay ng pagkain sa isa't isa at ng regalo para sa mahihirap. Yan. So, anong hindi natin dapat kalilimutan, mga kapatid, sa atin, bilang sa mga kakongregasyon natin, no?
Halimbawa, mayroon talaga naghihikahos, paano natin pwedeng ikapit yan bilang kanyang kakongregasyon niya? Anong kailangan? No? Hindi natin dapat na kalimutan yung mga dukha nating kapatid kapag talaga nakakailangan. No, di ba? Yun ang punto dito. Okay, maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. At dito nagtatapos ang ating CBS. Maraming salamat, Brother Danilo Calso, sa pagtatawid ng magagandang mga punto at sa iyong tagabasa, Brother Ezel Magpili. Ang bilis ng oras, natapos agad yung spiritual na pagiging natin ngayong gabi. Sigurado na-appreciate natin si Jehovah. Pero meron ba kayong specificong aral o punto na talagang tumatak sa inyo ngayong gabi? Pagkakataon na para makapag-share ng comment. O pakisuyo, Sister Juvie Austria, sa gitna, sa harapan. Natutuhan ko na napakahalaga ng nananalangin palagi. Dahil ito yung pinakabisang paraan para makipag-ugnayan kay Diyos na Jehovah. Nagpapasalamat tayo. Pag nagpapasalamat tayo, may problema man tayo o wala. Gandang point yun, panalangin. Brother June Tolisora, sa likod, pakisuyo. Yung katangian ni Esther na mahal niya yung mga kababayan niya, yung mga Hudyo. So bagaman manganganib yung buhay niya doon sa paglapit doon sa hari, ay mataktika naman niyang ginampanan yung kanyang yung role. Hindi siya basta-basta nagsalita, humanap siya ng tamang pagkakataon para makausap yung hari dahil nanganganib din yung mga buhay ng mga Hudyo, kaya ginawa niya ito para sa alang-alang sa kanila. Maraming salamat. Sigurado marami pa tayong babaunin, pero bulay-bulay natin yan pag-uwi. Naging masaya tayo ngayong gabi, sigurado next week ganun din sa midweek meeting. Ano kaya iaabangan natin? Mga kapatid, panibagong workbook na tayo. Download na natin, abangan natin yung mga tanong na, bakit kaya sinabi ni Jehovah sa atin na huwag matakot? Ano pa? Meron tayong campaign next week. Ano kaya yon? Paano tayo magpa-participate? Sigurado, napakasaya natin at gusto nating pasalamatan si Jehovah. Kung angkop sa inyong kalagayan, tayo ay umawit na ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Awit 161. Kaligayahan kong gawin ang kalooban mo mula sa Awit 40 verse 8. At sa ating closing prayer, si Brother E.C. Pahariliaga. Muli, Awit 161.